kababayan. Ito po, mismong loob ng sa Pogo. Medyo mahaba-haba po to. Siguro 30 minutes po itong 17 minutes yung video, pero kasama po nung pag-reaction natin at analisa, mga kababayan, siguro aabot ng 30 to 40 minutes po, no? Sabi ni Monkey King, di gaano pinagsalita ni Bato si Picoy dahil he's about to tell the truth about fabricated ang conversation. Ay kaya nga hindi na binalikan, ano? Siguro hindi na papupuntahin niya. Sabihin ba naman ni Picoy, eh napag-alaman ko po na kapag pala ikaw eh nagpapakalat lang ng mga sali-salita, gawa-gawang istorya, eh makakapunta ka na sa Senado. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Bato doon, mga bossing. Okay, dito na tayo sa Bamban. Ito po, i-shout out ko, ayan, galing po kay Joan Manabat. Nakita po namin sa TikTok itong video na ito, mga kababayan. Yung mismong loob ng Pogo. Ma'am, shout out po. Bigyan lang namin ng reaction. Okay, Joan Manabat ng Rappler. O, panoorin po natin. Ang Pogo compound ng Baofu compound kung nasaan yung mga villa structures dito sa loob. May mga 9 villas daw dito sa loob ng Pogo compound na ito at yung iba. Ika nga mga kababayan, yung Pogo compound na yan, mga boss chief amo, ang tawag nga daw po ngayon sa Tarlac niyan, mini BGC. Ano po? Mini BGC. O, di ba? Ibig sabihin, sobrang luho niyang lugar na yan. Nakita mo naman po, pag pumunta po kayo ng Taguig, napakaganda po ng BGC, mga bossing. Di ba kapag yung mga Pilipino, bawal naman magsugal dito, kundi ako nagkakamali. Puro mga foreigners lang, no? Ang mga nagsusugal dito. Para syempre, mas kaakit-akit doon sa mga manunugal, mga kababayan, kailangan magandang-maganda. Ang problema, sugal nga lang ba talaga ang aktibidades dito? Mukhang hindi. Sabi ni Jerry Lee, diversionary tactic ang hearing ni Bato. So, hacking at spying activities ng China na disguised as Pogo. Tuloy ko to, ha? Under construction pa. Nandito din yung mga vehicles, including yung nakapangalan kay Mayor Alice Guo na Ford Expedition. Aray ko. Kaya po talagang hindi maikaila no? Mga kababayan. Kaya po talagang pinatawag sa hearing ng Senado si Mayor Alice Guo. Sabi nung kaibigan ko, Mark, ang pronunciation yan hindi Guo. Go. Ano? Parang dudugo ilong ko. Napisa ako ng ganun Alice Go. Silent U, sabi, mga kababayan. Kaya po talagang nalilink siya, mga kababayan. Hindi lang po dahil dito sa sasabihin ko dahilan, pero mas madami pa po, ano? Kagaya niyan, yung ibang mga sasakyan dyan, nakapangalan sa kanya. Di ba? Nakapangalan sa kanya, kagaya na lang ng Ford Expedition. Dati si Jimmy Santos lang ang meron yan. Kaya sabi ng sex bomb, di ba? May expedition pa. Jimmy Santos. Tuloy natin, ha? But based from the interview she had with another media outlet, ang sabi ni Mayor Alice Guo, she's into buy and sell ng mga sasakyan at ang sabi niya ay hindi daw nailipat sa iba. Ang dami namang ni Mayor. Ngayon naman merong buy and sell. Sabi ni Edel Toto Balduesa, alam ni Mayor kung papaano patahimikin ang mga tao sa lugar niya. Money daw po, money. Ayan. Baka mahal talaga ng taong bayan. Baka. Baka nakita talaga nila. Baka. Yung iba sabi, bigla na lang pong sumulpot dito sa amin yan Bang pangalan yung sasakyan na naibenta niya, which is a Ford Expedition na nandito. But nandito kami ngayon dahil dun sa Villa number 2, bubuksan yung pang-anim na vault among the 27 vaults that are... Grabe, 27 vaults, mga kababayan.
Ano, pero karamihan daw po doon eh yung kumbaga mga pampasweldo na lang. Pero may isang vault na nabuksan with 5 million pesos. Eh, hindi naman maikakaila yun, mga kababayan. Madaming pera talaga dyan. Here, at nandito din yung ipapakita ko sa inyo yung isang aso na hindi nila mai-rescue pa dahil isa siyang bull mastiff. Although pinapakain naman siya. Yung bull mastiff na aso, mga bossing, ano po, siguro doon sa mga Chinese o isa doon sa mga nagpapatakbo o kung sino man, Poncio Pilato ang may-ari, ang pagmay-ari. Matapang na aso ba yon? Kasi hindi ako ganun ka, hindi ako ganun ka galing pagdating po sa usaping mga aso. Matapang po ba yon? Kasi parang gusto nilang i-rescue, kaya lang hindi sila makalapit or something. Kasi baka kagatin sila. Pera lang pala ang katapat ng mga tao dyan, sabi ni Maldita. Asan na yun? Maldita de Sagupa. Aba. They're feeding the dog here, which is in a cage. Nandun siya. It's a bull. Ayun, mga kababayan. Yun nandun sa dulo. Oh. Sabi ni, Emily Vasquez, mas matapang kay Maharlika. Kala ko sasabihin mo, mas matapang kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Jorge Edralin, nandiyan na din pala si Sir, malaki yun, matapang. Ayun, kaya talagang hindi sila makalapit, mga boss. Pero siguro kailangan dyan ano pangalan nung pinapanood ko yun magaling siya. Dog Whisperer ba yun? Pangalan niya? Magaling siya, pinapaamo niya yung mga aso. Baka kailangan dyan, di ba? Para masagip naman po yung aso. Mastiff dog that was left here by those who have been staying in this villa structure. Grabe, talagang mini BGC ang itsura mga bossing. Talagang building po. Sabi ni SM Noses, pang number 64. Sabi ni Nida Lucia De Leon, pang 610. Sabi ni, saan pa ba yung iba na nag-like? Ayan, like nyo lang po. And comment down yung like nyo. Talagang yung nasa likod niya, background niya, mga bossing, maganda talaga yun. Hindi tayo umabot na mapasyalan yun, mga kababayan. Tuloy natin. There are 9 villas here. Some are still under construction. At dito nakatira yung property manager na isa sa mga naaresto ng mga authorities noong raid. Nakita din siya dito noong raid. Ang sabi ng PAOK, lasing siya nung nangyari yung raid noong March 13. Lalasing-lasing kasi, ayan. Nung nag-raid, siya yung natiklo. Kabayan, hindi kasi prepared siguro akala nila, mga kababayan, forever na yung pogo dyan, mga bossing. Akala nila forever na nakatirik yan at forever na sila, walang gagalaw sa kanila. Nagulat sila. Bagong administrasyon na pala. Administrasyon na pala ni Pangulong Marcos. Etong little BGC natin, may katapusan pala to. Kagaya niyan, mga kababayan, lalasing-lasing. Siguro hindi na makatayo sa kalasingan. Ayun, sama sa tiklo. Diba? JC Moss, 634 like, and Flory Cristobal, 621, and Prince J. Banari, 623. Tuloy po natin. Kaya siguro hindi siya nakatakbo o nakatakas. At kakagaling lang namin kanina doon sa Villa number 9 kung nasaan yung pang-5 vault na binuksan at walang laman yung vault na yun kanina. But the vault number 3 is the one that has 5 million pesos, more than 5 million pesos in cash with a few hundreds of dollars. Pero malamang mga boss, Chief Amo Sir, yung 5 million na yun, baka pasahod lang po iyon, mga bossing. Dito, kumbaga, ito, let nung negosyo natin. Siguro, wag na natin discuss yan. Pero sa dami po ng nagtatrabaho dyan, mga kababayan, baka yung 5 million na yun, siguro pasahod lang po yun. Di ba? Pero yung talagang pera, may nababalitaan niya, may naririnig ako talagang, yung alam niyo yun, digital currency, mga bossing. Kaya naisip-isip ko nga, hindi kaya,
Hindi ako sigurado dito, hindi kaya yung mga ina-announce o yung mga isinisigaw ng mga malalaking mga vloggers, ano po, na sugal, kasama diyan? Hindi ko lang po alam, mga kababayan. Pero digital currency or mga load, ano, pero dapat tigilan na po natin yung pag-aano, yung pag-e-endorso ng sugal. Kasi nalulubog po kahit hindi po Pilipino, no? Basta individual na nalulong sa sugal, nasisira po ang buhay niyan, mga kababayan. Kaya sana, no? Kasi eto mga kababayan, real talk tayo. Dito sa political vlogging, ako hindi ko masabi na influencer ako no? Hindi ko masabi na kumbaga pagka-influencer na word kasi medyo ibas na sa pandinig 'di ba? Maganda na sa pandinig mga kababayan. Yung tipo bang katutularan ka ng taong bayan, tutularan ka ng mga kabataan. Ako mga boss Chipamo sir, bilang pambubisit, pang-aasar doon sa mga sa mga anti-government, hindi ko maisip na isa ba ako o bilong ba ako dito sa mga influencers na ito. Doon sa mga malalaking channel, yun talaga yung talagang kapag nagsalita sila, influencer tayo, ganito tayo, no? Mga big time vlogger, no? Talagang indicated nila na sila ay influencer. Pagdating sa dulo nung kanilang vlog, eto po, ganito po ang pagtaya, ano? Lagi po kayong mananalo dito sa sugal na ito. Oh, ganyan. Bigla sabi ko, ano nangyari dun? Biglang sugal ang ipinromote. Hindi kaya malaki talaga yung bayad para i-promote yung sugal na yun.